Pag ano, basta mag ano, ikakat ko na lang. Pagkalabas mo yan. Praise the Lord sa pagpapatuloy po ng pagbabasa natin ng mga banal na kasulatan. Tayo po muna'y manalangin. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, minsan mo pa kaming samahan sa patuloy naming pagbabasa ng iyong mga salita. Ipaunawa mo sa amin ang iyong mga salita para kami mananahan sa iyong kalooban. Samahan mo kami sa sandaling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aklat ni Moises sa Deuteronomio chapter 1 hanggang chapter 5. Glory to God. Deuteronomy chapter 1. Ito ang mga salita na sinalita ni Moises sa buong Israel sa dako ng Jordan sa Elam, sa Arabia na katapat ng pagitan ng Paran at ng Topel at ng Laban at ng Hazron at ng Nizab. 11 araw na lakbayin mula sa Horeb kung dadaan ng bundok ng Seir hanggang sa Kanis Karnea. At nangyari ng ika-4 na taon ng ika-11 buwan ng unang araw ng buwan na nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel tungkol sa lahat na ibinibigay sa kanyang utos ng Panginoon sa kanila. Pagkatapos na kanyang masaktan si Sihon, na hari ng mga Amoreo, na tumatahan sa Hesbon, at si Og na hari sa Basan, na tumatahan sa Astarot, sa Idril, sa dakuro ng Jordan sa lupain ng Moab. Pinasimulan ni Moises na ipinahayag ang utosang ito na sinasabi, ang Panginoon nating Diyos ay nagsalita sa atin sa Horeb, na nagsalita kayo'y nakatahan ng malawang sa bundok na ito. Pumihit kayo, at kayo'y maglakbay, at kayo'y pumaroon sa lupaing maburol ng mga Amoreo, at sa lahat ng mga dakong malapit sa Araba, sa lupaing maburol, at sa mababang lupain, at sa timugan, at sa baybayin ng dagat, sa lupain ng mga Kananeo, at sa Liban, hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Narito, aking inilagay ang lupain sa harap ninyo, inyong pasukin, at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila at kanilang binhi pagkamatay nila. Humirang na mga katulong. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ng Diyos, at narito, kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa nakaramihan. Kayo naway dagdagan ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang nang makalibo pa sa dami ninyo ngayon, at kayo naway pagpalain na gaya ng ipinangako niya sa inyo. Paanong madadala kong mag-isa ang iyong bigali at ang iyong pasan at ang inyong pagkaalitan? Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi, at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. At kayo sumagot sa akin na nagsabi, ang bagay na iyong sinalita ay mabuting gawin namin. Sa gayoy kinuha ko sa inyo ang mga pangulo ng inyong mga lipi, na mga taong pantas at kilala, at sa akin sila ginawang pangulo. Sa inyo na mga punong kawal ng libo-libo, at mga punong kawal ng mga daan-daan, at na mga punong kawal ng mga limampu, at mga punong kawal ng mga 10-10, at mga pinuno ayon sa inyong mga lipi. At aking pinagbilinan ang inyong mga hukom ng panahong yaon na sinasabi,
inyong dinggin ang mga usap ng inyong mga kapatid at inyong kahatulan ng matuwid ang tao at ang kanyang kapatid at ang taga-ibang lupa na kasama niya. Huwag kayong magtatangi ng tao sa kahatulan. Inyong didinggin ang maliit, gaya ng malaki. Huwag niyong matatakot sa muka ng mga tao, sapagkat ang kahatulan ng Diyos at ang usap na nagpakahirap sa inyo ay inyong dadalhin sa akin at aking didinggin. Chapter 17, magandang talata. Huwag kayong magtatangi ng tao sa kahatulan. Ibig sabihin lahat pantay-pantay, walang kinikilingan. Ganon bumato ng ating Panginoon Diyos. Ayan, chapter 18. At aking iniutos sa inyo ng panahong yaon ng lahat ng mga bagay sa inyo dapat gagawin. At tayo ay naglakbay mula sa Horeb at ating tinahakya ang buong malawak at kakilakilabot na ilang sa inyo na inyong nakita sa daan patungo sa lupaing maburol ng mga Amoreo na gaya ng iniutos ng Panginoon nating Diyos sa atin at ay dumating sa Kadesh Barnea. At aking sinabi sa inyo, inyong narating ang lupaing maburol ng mga Amoreo na ibinibigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Narito, inilagay ng Panginoon ninyong Diyos ang lupain sa harap mo. Sampahin mo, arihin mo, na gaya ng salita sa inyo ng Panginoon ng Diyos na inyong mga magulang. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay. Ito, napakagandang talata. Sabi ng Panginoong Hesus, dili ba ang Panginoon ng lumang tipan? Ito si Jehovah rin ito. Yung Panginoon dito, si Kristo ito sa bagong tipan. Sabi niya, narito, inilagay ng Panginoon ninyong Diyos ang lupain sa harap ninyo. Sampahin ninyo. Ariin mo. Gaya ng sinilita sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, huwag kang matakot ni Mang Lupaypay. Pero parang kabaligtaran nangyari sa bansang Israel. Dalawa lamang ang nakapasok sa lupang pangako. Ibig sabihin, hindi nila sinunod ang utos ng Panginoon. At kayo lumapit sa akin, bawat isa sa inyo, at nagsabi, tayo magsugo ng mga lalaki sa unahan natin upang kanilang kilalanin ang lupain para sa atin at magbigay alam sa atin ng dang ating marapat sampahan at ng mga bayang ating daranin. At ang bagay na yon ay nakala kong magaling at ako'y kumuha ng 12 lalaki sa inyo na isang lalaki sa bawat lipi at sila'y pumihit at sumamba sa bundok at dumating hanggang sa dibis ng Iskol at kanilang tiniktikan at sila'y nagbitbit ng bunga ng lupain ng kanilang mga kamay at kanilang ibinanaog sa atin at sila'y nagdala ng kasagutan at nagsabi, mabuting lupain ang ibinigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Gayon may hindi kayo umakyat kundi manghimagsi kayo laban sa utos ng Panginoon ninyong Diyos. At kayo dumating sa inyong mga tulda at inyong sinabi, sapagkat kinaputan tayo ng Panginoon, ay inilabas tayo sa lupain ng Hipto upang tayo ibigay sa kamay ng mga Amoreo, upang tayo lipulin. Ito, nagkaroon na naman sila ng kawalan ng pananampalataya. Sabi, naparito tayo para lipulin ng mga Amoreo. Yan. Chapter 28, verse 28, saan tayo sasampa? Pinapanglupaypay ng ating mga kapatid ang ating puso na sinasabi, ang mga tao ay malalaki at matataas kaysa atin. Ang mga bayan ay malalaki at nakukutaan na hanggang sa hipapawid. At bukod dito ay aming nakita roon ng mga anak ng mga naseo. Ibig sabihin mga malalaking tao ito. 8-footer, 7-footer. Ito nga sa unang talata, itong si Haring Og. Sa unang talata, ito yung mas malaki pa raw ito kay Gulayat eh. Si Haring Og. Higanti. 6 ang daliri nito sa paa at kamay. Yan, trivia.
Saan tayo sasamba? Pinapanglupaypay ng ating mga kapatid ng ating puso na sinasabi, ang mga tao ay malalaki at matataas kaysa atin. Ang mga bayan ay malalaki at nakukutaan hanggang sa impapawid at bukod dito ay aming nakita roon ng mga anak ng mga nasiyo. Nang magkagayo sinabi ko sa inyo, huwag kayong magilabot at matakot sa kanila. Ang Panginoon yung Diyos na nangunguna sa inyo ay kanyang ipaglaban kayo ayon sa lahat ng kanyang ginawa sa Ehipto dahil sa inyo sa harap ng inyong mga mata. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Sabi sa verse 30, ang Panginoon yung Diyos na nangunguna sa inyo ay kanyang ipakikipaglaban kayo. Yan, praise the Lord. At sa ilang na inyong kinakitaan kung paanong dinalakan ng Panginoon ninyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak. Sa buong daang inyong nilakaran hanggang sa dumating kayo sa dakong ito. Gawin may sa bagay nito na hindi kayo sumampalataya sa Panginoon ninyong Diyos na nagpauna sa inyo sa daan upang ihanap kayo ng dakong mapagtatayuan ang inyong mga tolda na nasa apoy paggagabi upang ituro sa inyo kung saang daan kayo dadaan at nasa ulap pagkaarap. At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita at nag-init at sumumpa na nagsasabi, tunay na hindi makikita ng isa man nitong mga taong mas samang lahi ang mabuting lupain ng aking isinumpang ibigay sa inyong mga magulang. Liban si Caleb na anak ni Jephon, at siya ang makakita at sa kanya ko ibibigay ang lupain ng kanilang tinutuntungan at sa kanyang mga anak sapagkat sa lubos na sumunod sa Panginoon niyan. Ito si Caleb, kasama ni Joshua. Sa verse 37, ang Panginoon ay nagalit din sa akin dahil sa inyo na nagsasabi, ikaw man ay hindi papasok doon. Yan, parang pinag-initan na rin ng kasi parang si Moises bandang huli, parang sa sobrang sama ng loob, parang nakapagsalita na rin sa harap ng Diyos ng hindi maganda. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, kahit ikaw, sabi ng talata, ikaw man ay hindi papasok roon. Yan, masakit yun para kay Prophet Moises. Si Josue na anak ni Nun na nakatayo sa harap mo ay siyang papasok doon. Palalakasin mo ang kanyang loob sapagkat kanyang ipamamana sa Israel. Yan, dalawa sila, si Caleb at si Joshua. Bukod dito ay ang inyong mga bata na inyong sinasabing magiging bihan at ang inyong mga anak na sa araw na ito ay hindi nakakaalam ng mabuti o ng masama, ay sila ang papasok doon at sa kanya aking ibigay ang kanilang arihin. Ngunit tungkol sa inyo ay bumalik kayo at maglakbay kayo sa ilan sa daang patungo sa dagat ng mapula. Yan. Red Sea. Nang magkagayo sumagot kayo at sinabi ninyo sa akin, kami ay nagkasala laban sa Panginoon. Kami ay sasampa at lalaban ayon sa buong inuutos sa amin ng Panginoon naming Diyos at nagsipagsakbat bawat isa sa inyong ng kani-kanyang sandata ng pangdigma at kay magmadaling sumampa sa bundok. At sinabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, huwag kayong sumampa ni lumaban sapagkat ako'y wala sa inyo, baka ay masugatan sa harap ng inyong mga kaaway. Yan. Maganda, pinapayuhan pa rin sila ng Panginoon pag di sila karapat dapat makipagbaka. Baka sila'y manipol. Sabi ng Panginoon, huwag muna kayong makipaglaban. Gayong sinalita ko sa inyo at hindi ninyo dininig, kundi kayo nang himagsik laban sa utos ng Panginoon at naghambog at umakyat sa bundok. At ang mga Amoriyin na tumatahan sa bundok na yaon ay nagsilabas na laban sa inyo at kayo hinabol na gaya ng ginagawa ng mga pukyutan at kayo tinalos sa Sir hanggang sa Horma. Yan. Hindi nila bininig ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Yan. Nakibidigma sila. Yun,
talo. At kayo'y bumalik at umakyat sa harap ng Panginoon, ngunit hindi dininig ng Panginoon ang inyong tinig, ni pinakinggan kayo. Sa gayon ay natira kayong malaon sa Kades ayon sa mga aral na inyong tinira roon. Chapter 2. Nang bagay pumihit tayo at lumakad tayo sa ilang nadaang patungo sa dagat na mapula, gaya ng sinilita sa akin ng Panginoon, at kayo malaong lumigid sa bundok ng Seir. At ang Panginoon ay nagsalita sa akin na sinasabi, malao na niyong naligid ang bundok na ito. Lumiko kayo sa dakong hilagaan at iutos mo sa bayan na yung sabihin, kayo'y dadaan at hangganan ng inyong mga kapatid na mga anak ni Esau na tumatahan sa Seir, at sila'y matatakos sa inyo. Magsipag-ingat nga kayong mabuti. Huwag kayong makipagkait sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang kanilang lupain, kahit ang natutungtungan ng talambakan ng isang pa, sapagkat ibigay ko kay Esau na pinakaari ng mabundok ng Seir. Pansinin niyo, kahit parang wala ng kumbaga malayo na si Esau, kumbaga hindi na subaybayan ng lahi ni Esau, dito muling nabuhay. Pero doon pa rin ang pangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang anak. Dahil ang bendisyon ibinigay lang kay Jacob, pero kay Esau hindi sa kanya ibinigay. Pero dito sa talatang ito, sabi, huwag kayong makipagkaalit sa kanya, sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang kanilang lupain, kahit ang natutungtungan ng talampakan ng isang pa, sapagkat ibinigay ko kay Esau na pinakaari ang bundok ng Seir. Yan. Mahal pa rin ng Panginoon si Esau kahit ibinita niya ang kanyang pagkapanganay. Kayo'y binili sa kanila ng pagkain sa pamagitan ng salapi upang kayo makakain, at kayo'y bibilin sa kanila ng tubig sa pamagitan ng salapi upang kayo makainom. Yan. Sapagkat ipagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, kanyang natalasta sa kanyang paglalakbay dito ng malawak na ilang. Sa loob ninyong 40 taon, sumain niyo ang Panginoon mong Diyos, ikaw ay di kinulang ng anuman. Gayon tayo nagdaan sa ating mga kapatid na mga anak ni Esau na tumatahan sa Seir, mula sa daan ng Araba, mula sa Ilat at mula sa Ipor Gibir, at kayo ito bumalik at nagdaan sa ilang ng Moab. Yan. Marami din yung lahi ni Esau. Siyempre, tribes na yun eh. Mga anak ni Jacob. Parang mga nasa 5 lahi na yun. Ito na yung mga inapo ni Esau. Mayroong isang bayan doon na pag-aari ng inapo ni Esau, na wag daw sakupin yun. Gayon tayo nagdaan sa ating mga kapatid na anak ni Esau na tumatahan sa Seir mula sa daan ng Araba, mula sa Ilapat. Ito yun. Ito yung lugar ni Esau. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong kakaalitin ang Moab, ni kakalabanin sila sa digma, sapagkat hindi kita bibigyan sa kanilang lupain na pinakaari, sapagkat aking ibibigay na pinakaari ang Ar at sa mga anak ni Lot. Itong Moabites, ito yung mga anak, inapo naman ni Lot na pinsan, na pamangkin ni Abraham, kaya parang mahal pa rin sila ng Diyos. Moabite, ito yung mga anak ni Lot doon sa kanyang 2 anak na babae na sumibing sa kanya. Ang mga Emigyo ay nanahan doon nung una, bayang malaki at marami, at matataas na gaya ng mga Anaseo. Ang mga ito naman ay binilang ng mga Rephaim na gaya ng mga Anaseo, ngunit tinawag silang Imeneo ng mga Moabita. Ang mga Hereo man ay tumahan sa Seir nung una, ngunit ang mga anak ni Esau ay humalilis sa kanila, at nalibol sila ng mga ito sa harap din nila, at tumahan sa kahalili nila,
gaya ng ginawa ng Israel sa lupain ng kanyang pag-aari na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ngayon tumindig kayo at tumawid kayo sa batis ng Zirin, at tayo'y tumawid sa batis ng Sirin. At ang mga araw ng ating ipinaglakad mula sa Cades Barnea hanggang sa tayo nakarating sa batis ng Sirin ay 38 taon, hanggang sa ang buong lahi ng mga lalaking mandidigma ay nadipol sa gitna ng kampamento gaya ng isinumpa sa kanila ng Panginoon. Bukod dito, ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa kanila upang lipulin nila sa gitna ng kampamento hanggang sila'y nalipol. Kaya't nangyari ng malipol at namatay sa gitna ng bayan ang lahat ng mga lalaking mandirigma, ay sinada sa akin ng Panginoon na sinasabi, ikaw ay dadaan sa araw na ito saan hangganan ng Moab. At pagka ikaw ay matatapat sa mga anak ni Amon, ay huwag kayong manampalasan sa kanila, ni makipagtalo sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa iyo ang pinakaari ng lupain ng mga anak ni Amon, sapagkat aking ibigay ng pinakaari sa mga anak ni Lot. Iyaon man ay ibinilang na lupain ng mga Rephaim, ang mga Rephaim ang tumatahan doon nung una, ngunit tinawag na mga Zumzumeo ng mga Amonita. Bayang malaki at marami at matataas na gaya ng mga Anaseyo, ngunit nilipol sila ng Panginoon sa harap nila, at sila'y humalilis sa kanila at tumatahang kahaliliya. Mga Anaseyo, mga giant siguro mga tao ito. 6-footer, 7-footer. Gaya ng ginawa ng Panginoon sa mga anak ni Esau na tumatahan sa Seir, ng kanyang lipulin ang mga Horeo sa harap nila, at sila'y humalilis sa kanila. Yun, bago pala maging bayan ni Esau ang Seir, may nakatira din doon, nilipol sila ng mga lahi ni Esau. Pinagpala pa rin ng Panginoon si Esau. At sila'y humalilis sa kanila at tumahang kahalili nila hanggang sa araw na ito. Ano tong Seir? I-research nyo kung ano tong Seir. Yan yung mga lahi ni Esau. Either dyan na yun sa Middle East. Jordan, Palestine, Syria, yan. At ang mga Hebeo na nangisitahan sa mga layon hanggang sa Gaza ay nilipol na mga Kalforeo na nangamula sa Kafur at tumatang kahalili nila. Magsitindig kayo, maglakbay at magdaan kayo sa libis ng Arnon, narito aking ibinigay sa inyong kamay si Sihon na Amoreo, na hari sa Hesbon, at ng kanyang lupain ay pasimulan mong arihin at kalabanin mo siya sa digma. Sa araw na ito ay pasisimulan kong ilagay sa mga bayang nangasasilong ng buong langit ang sindak sa iyo at ang takot sa iyo, narinig nila ang inyong kabantugan at magsipanginig at maghapis dahil sa inyo. Yan, sinamahan na sila ng Panginoon. Sabi ho, sa araw na ito ay pasisimulan kong ilagay sa mga bayang nangasasilong ng buong langit ang sindak sa iyo ng mga tao. Nagsipanginig ang mga tao doon na kanilang gagawing bayan. Kasi wala pa silang bayan nasa paglalakbay pa sila. Oo, kumbaga, inhanda na ng Panginoon ng kanilang matutuluyan. At kayo magsugot ng mga sugo mula sa ilang ng kadimot kay Sihon na hari sa Hesbon na may mapayapang panalita na sinasabi, parahalin mo ako sa iyong lupain, sa daan lamang ako lalakad. Hindi ako liliko maging sa kanan ni sa kaliwa. Nagkortisi pa sila, no? Kailangan ka pala yun naman. Oo, baka gigirahin ka pag hindi ka nagbigay galang. Pagbibilinan mo ako ng pagkain sa salapi upang makakain ako, at ibigay mo ako ng tubig sa salapi upang magkainom ako, para rin mo lamang ako sa aking mga paa.
gaya ng ginawa sa akin ng mga anak ni Esau na tumataan sa Seir at ng mga Moabita na tumataan sa Ar, hanggang sa makatawid ako sa Jordan, sa lupain sa amin ay binigay ng Panginoon namin Diyos. Yan, Jordan River. Ito siguro yung bansang Jordan. Katabi ng Jordan River. Ngunit ayaw tayong paraanin ni Sihon na hari sa Hesbon sa lupa niya. Ayaw silang paraanin. Sapagkat pinagmamatigas ng Panginoon ng Diyos ang kanilang diwa at pinagmatigas ang kanilang puso upang maibigay siya sa inyong kamay gaya sa araw na ito. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito aking pinasimulang ibigay sa harap mo si Sihon at ang kanyang lupain pasimulan mong arihin upang iyong mamana ang kanyang lupain. Yan, ginira na nila si Haring Sihon. Nang magkagayon lumabas si Sihon laban sa atin, siya at ang buong bayan niya sa pakipagbakas sa Jahaz, at ibinigay siya ng Panginoon nating Diyos sa harap natin, at ating sinaktan siya ang kanyang mga anak ng kanyang buong lupain. Yan, nilupig nila ang bayan na pinamunuan ni Sihon. At ating sinakop ang lahat niyang mga bayan na sa panahong yaon, at ating lubos na nilipol ang bawat bayan na tinatahanan. 10 ng mga babae ng mga bata, wala tayong itinira. Masyadong brutal pala ng digmaan. Pakipagbaka. Sabi sa bagong tipan, laman at dugo, hindi tayo nakipagbaka. Sa kanila noon, dugo at laman. Yan. Ang mga hayop lamang ang dinalang pinakasamsam, 10 ng mga nasamsam sa mga bayan na ating sinakop. Mula sa Aroer na sa tabi ng libis ng Arnon, at mula sa bayan na nasa libis hanggang sa Galaad, ay wala tayong minataas sa bayan. Ibinigay sa lahat ng sa harap natin ang Panginoon nating Diyos. Sa lupain lamang ng mga anak ni Amon, hindi na lumapit sa buong pangpang ng ilog Jabok at sa mga bayan ng lupaing Bagurol, at sa naman pinagbawal sa atin ng Panginoong Diyos. Yan. Ito, tandaan nyo itong 3 anak, kung kanino to. Anak, mga apo ni Esau, apo ni Lot, apo ni Amon. Yan yung hindi nila sinako. Hindi nila dinigma. Yan, mabuti pa rin ng Diyos. Ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon, ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ko ang iyong bayan, ito na yung nangyari. Pamangkin niya si Lot, anak niya si Esau. Yan, kaya hindi nila sinakop ito. Although malayo-layo na rin, 3rd cousin, 4th cousin, 5th cousin, pero lahi pa rin nila. Isa lang kanilang ama. Yan. Nang magkagayon pumihit tayo at ating sinampa ang dang patungo sa Basan. At si Og na hari sa Basan na lumabas laban sa atin. Ito yung sinasabi ko na si Haring Og. Ayon sa tatay ko. Sa tatay ko ito narinig, ito ang pinakamalaking tao. Malaki pa kay Goliath. Ang tinalo ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Si Haring Og sa Basan ay lumabas laban sa atin, siya at ang buong bayan niya nang ipagbakas sa Adreng. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong katakutan siya. Ayan. Huwag mong katakutan. Malaki raw ito eh. Sapagkat aking ibinigay sa iyong kamay siya at ang kanyang buong bayan at ang kanyang lupain, at ang iyong gagawin sa kanya ang gaya ng inyong ginawa sa Sihon na hari ng mga Amoreo na tumatahan sa Hesbon. Gayon din ibinigay ng Panginoon nating Diyos sa ating kamay si Og na hari sa Basan, si Og, King of Baisan. At ang buong bayan niya, ating sinaktan siya hanggang sa walang natira sa kanya. Nilipol ng mga Hudyo. Ating sinakop ang lahat niyang mga bayan ng panahong yaon. Walang bayan na di sinakop natin sa kanya. 6 na pong bayan ang buong lupain ng Argob, ang kaharian ni Og sa Basan. Biruin mo, 6 na pong bayan. 6 na pong bayan. 60 city, napakalaki itong pinagharian ni Haring Og.
Ang lahat ng ito'y mga bayang nakukutaan ng matataas na kuta na may mga pinto ang bayan at mga halang bukod ba ang napakaraming mga bayan na walang kuta. Napakaganda ng dipinsa ng ni Haring Og pero talo sila. Yan, talagang mabuti ang Diyos sa Israel. Ating inlubos na nilipol na gaya ng ating ginawa sa Sion na hari sa Hesbon, nalubos nating nilipol bawat bayan na tinatahan ng 10 na mababayat ng mga bata. Ngunit ang mga madlang kawan at ang mga nasamsam sa mga bayan ay ating dinala. Nagtira pa rin naman ng mga hayop. Sayang naman pag pati yun susunugin mo. Siyempre, looting kumbaga. At ating sinakap ang lupain ng panahong yaon sa kamay ng 2 hari na mga Amoreo na nasa dakoron ng Hordan mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Na siyang Hermon na tinatawag na mga taga-Sidon ng Sirion na tinatawag na Amoreo na Sinir. Lahat ng mga bayan ng kapatagan at ng buong Galaad at ang buong Basan hanggang sa Kalsya at Idri na mga bayan ng kaharian ni Og sa Basan. Sapagkat si Og lamang na hari sa Basan ang nalalabis sa natira sa mga Rephaim. Narito ang kanang higaan ay higaang bakal. Wala ba ito sa Rabat? Bakal. Kaya nga, ito nabasa ko, no? Higaang bakal. Ibig sabihin, napakabigat nitong taong to. Wala ba ito sa Rabat ng mga anak ni Amon? Siyam na siko ang haba. Yan. Siyam na siko pala. Ito na pala yun. Tandaan niyo ang verse na to. Giant Og. Mas malaki kay Goliath. Siyam na siko ang haba niyon at 4 na siko ang luwang niyon. Ayon sa siko ng isang lalaki. Pero napakalaking tao. Kaya natakot ang mga Hudyo sa kanila Pero sinamahan sila ng Panginoon. At ang lupain ito ay ating sinakop na pinakaari ng panahong yaon mula sa Aroer na nasa tabi ng libis. Sa Areo na nasa tabi ng libis ng Arnon at kalahati ng lupaing maburol sa Galaad. At ang mga bayan ni yaon ay aking ibinigay sa mga Rubinita at ang mga Gadita. At ang labis ng Galaad at ang buong Basan na kaharian ni Og ay aking binigay sa kalahating lipi ni Manasis, ang buong lupain ng Argo, sa kamutbagay ang buong Basan. Siya rin tinatawag na lupain ng mga Rephaim. Sinakop ni Jair na anak ni Manasis ang buong lupain ng Argo hanggang sa hangganan ng mga Gesureo at ng mga Matsateo at tinawag niyang Basan ayon sa kanyang pangalang Habot Jair hanggang sa araw nito. Tinawag na Habot Jair. At aking ibinigay ang Galaad kay Makir at sa mga Rubinita, baka mga inanak ni Ruben ito, sa 12 tribes. At sa mga Gadita at aking ibinigay ang mula sa Galaad hanggang sa libis ng Arnon na siyang kalahatian ng libis na pinakahangganan na yung hanggang sa ilog Jabok na siyang hangganan ng mga anak ni Amon. Pati ng Araba at ng Jordan at ng hangganan na iyon mula sa Sinit hanggang sa dagat ng Araba na dagat na alat sa ibaba ng gulod ng Pisga sa dakong silanganan. At kayo aking inutusan ng panahon yaon at sinasabi, ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos ang lupain ito upang ariin. Kayo daraan may sakbat sa harap ninyong mga kapatid ng mga anak na Israel. Lahat ng mga taong matatapang, ngunit ang inyong mga asawa at ang inyong mga bata at ang inyong mga hayop, aking talastas na kayo mayroong maraming hayop at natitira sa inyong mga bayan na aking ibinigay sa inyo. Hanggang sa bigyan ng Panginoon ng kapahingahan ng inyong mga kapatid na gaya ninyo at kanilang ariin naman ang lupain na ibinigay sa kanila ng Panginoon yung Diyos sa dakoron ng Hordan. Kung magkagayon ay babalik ang bawat lalaki sa inyo sa kanilang pag-aari na aking ibinigay sa inyo at aking iniutos kay Josue sa panahon yaon na sinasabi,
nakita ng inyong mga mata ang lahat ng ginawa ng Panginoon mong Diyos sa dalawang haring ito. Gayon ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng mga karayaan ng inyong daraanan. Huwag kayong matakot sa Kanya, sapagkat ipinagkipaglaban kayo ng Panginoon ng Diyos. At kayo'y dumalangin sa Panginoon ng panahon ngayon na sinasabi, O Panginoong Diyos, inyong minulang ipinakilala sa inyong lingkod ang inyong kadakilaan at ang inyong kamay na makapangyarihan. Ano ang Diyos sa langit o sa lupa ang makagawa ng ayon sa inyong mga gawa at ayon sa inyong mga pangyarihang kilos? Parayin mo nga ako, isinasama ko sa iyo at aking makita ang mabuting lupain na nasa dako roon ng Jordan, yung mainam na bundok at ang Libanon. Yan. Jordan, Libanon, Palestine. Nasakop ng buong Israel yan, kaya malaki ang kanilang mapa, malaki ang kanilang bansa noong unang panahon. Ngunit ang Panginoon ay nagalit sa akin dahil sa inyo at hindi ako dininig, at sinabi sa akin ng Panginoon, siya na, huwag ka na magsalita pa sa akin ng tungkol sa bagay nito. Sumamba ka sa taluktok ng pisga at ilingap mo ang iyong mga mata sa dakong kalunuran at sa dakong hilagaan at sa dakong tibugan at sa dakong silanganan, at masdan mo ang inyong mga mata sapagkat hindi ka makatawid sa Jordan ito. Ngunit pagbilinan mo si Josue at palakasin mo ang kanilang loob at palakasin mo siya sapagkat sa idaan sa harap ng bayan ito at kanyang ipapamana sa kanya ang lupain ninyong makikita. Bira, ito sabi ng Panginoon kay Moises. Pagbilinan mo si Josue, hanggang doon na lang siya sa Jordan River, hindi na siya makakatawid. Kaya natatandaan ko nung college pa kami, tinuturo ni Moises sa Jordan River, tumawid na kayo, sabi hanggang dyan na lang siya. Ngunit pagbilinan mo si Joshua na palakasin mo ang kanyang loob at palakasin mo siya sapagkat sa indaran sa harap ng bayan ito at kailang ipamamanas sa kanyang lupain na inyong makikita. Sa kayo tumahan tayo sa libis na nasa tapat ng Bet-peor. Yan, chapter 4 na tayo. Praise the Lord. At ngayon, O Israel, dinggin mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan sa aking itinuturo sa inyo upang sundin ninyo upang kayo'y mabuhay at pumasok sa inyong ari ng lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ng Diyos na inyong mga magulang. Huwag ninyong daragdagan ni bawasan ang salita ng aking iniutos. Ito, napakagandang talata. Yan. Kung ano ang iniutos ng Panginoon sa nabasa natin sa Exodus, Levitico bilang mga palatuntunan, mga 10 utos kasamang palatuntunan, dito sa lugar na to, sa dakong ito, sinusunod pa nila ito, mga piyesta, mga sabat ng linggo, unang araw, ikapitong sabat. Yan, sinusunod pa nila sa pagkakataong ito, sana to, patawid sila sa Jordan. Sabi, huwag ninyong daragdagan, ibabawasan ng salita na aking iniutos sa inyo. 4 chapter 2. Chapter 4 verse 2. Nakita ng inyong mga mata ang ginawa ng Panginoon tungkol kay Baal-peor, sapagkat lahat ng mga tao na sumunod kay Baal-peor ay nilipol ng Panginoon ng Diyos sa gitna mo. Yan. Ngunit kayong umayon sa Panginoon ng Diyos ay nasa mga bubuhay pa ng bawat isa sa inyo at sa araw na ito. Yan, paganda ng pangako ng Panginoon. Totoo yan, hanggang ngayon ang bansang Israel nandyan sila. Binalik sila ng Panginoon sa kanilang lupang tinubuhan. Narito, aking tinuturuan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawin gayon sa gitna ng lupain na inyong paruruan upang arihin. Ingatan nga ninyo at inyong isagawa sapagkat ito'y ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman na sa paningin ng mga tao na makakarinig na mga palatuntunan ito. Ito yun. Yan. Chapter 6.
masabi tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na ayan. Yan. Walang buda ang bansang Israel, ang mga Hudyo, mga matatalino. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo tumawag sa Kanya? At anong dakilang bansa nga ang mga palatuntunan at ng mga kahatulang napakatuwid na gaya ng buong kautosang ito na aking inilagda sa harap niyo sa araw na ito? Mag-ingat ka lamang sa inyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong isikap. Baka inyong malimutan ang mga bagay na nakita ng inyong mga mata at baka manghiwalay sa inyong puso ang lahat ng mga araw ng inyong buhay, kundi inyong ipakilala sa inyong mga anak at sa mga anak ng inyong mga anak. Yan, parang napakaganda ng payo ni Moises. Yan. Sabi, mag-ingat ka. Ramdam niya na malapit ng kanyang kamatayan. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ng bayan at aking iparinig sa kanilang aking mga salita upang sila mga aral at matakot sa akin sa lahat ng araw ng kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang anak. At kayo lumapit at tumayo sa ibaba ng bundok at ang bundok na niningas sa apoy hanggang sa ikabuturan ng langit, 10 ng kadilimang ulap at sa salisalimuot na kadiliman. At ang Panginoon nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Inyong narinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita. Ang inyong lamang narinig ay isang tinig. Yan, si Christ ito. Yan, ito yung sinusunod pa rin ng mga Hudyo ngayon. Yung tipan ni Moises sa kanila. Hindi na yung bagong tipan ni Christ. Bagamat sa bagong tipan, si Christ na talaga ang utos na ni Kristo ang dapat sundin, pero wala tayong magawa. Ang mga Hudyo matitigas sa ulo, sumusunod pa rin sila sa kautusan ni Moises, although may consideration ng Diyos sa kanila. Dahil tipan ng Diyos yung kay Abraham. Kaya baga choosing people sila, totoo yun. Yan, sana tayo. At ang Panginoon nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Tapos na verse 13. At kanilang ipinahayag sa inyo ang kanilang tipan na kanyang inuutos sa inyong ganapin sa bagay ang 10 utos. Yan, ito 10 utos talagang pinapatupad sa kanila. At kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. At inuutos sa akin ng Panginoon ng panahong iyon, na turuan mo kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan upang inyong magagawa sa lupay ninyong palulunan upang ariin. Yan, napakahigpit pala. Bawat lupa nilang sakupin, kailangan gagawin nila ang mga palatuntunan. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili sapagkat wala kayong makikitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Yan, busis lang ng Diyos ang narinig nila. Baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang nanyuhan na kawangis ng alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae, nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakahawig na anong ibong may pakpak na lumilipad sa ipagpawid. Yan, ayaw ng Diyos itong mga ito yung mga larawang inanyuhan. Nakahawig ng anumang bagay na umusad sa lupa, nakahawig ng anumang isla na sa tubig at sa ilalim ng lupa. Yan, lahat ng larawang inanyuhan. Ayaw ng Diyos. At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit at inyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa langit ay mabuyo ka at iyong sambahin. Yan, pati araw at buwan. Sino pa? Maraming bansa ang nagsasamba sa araw at buwan. Yung biblically, hindi dapat sila sambahin. Ngunit kinuha kayo ng Panginoon at hinango kayo sa unong bakal sa ito
upang kayo maging sa kanya isang bayang mana gaya sa araw na ito. Yan. Alam ni Kristo ang nangyari, alam ng Diyos, sabi niya. Hanggang sa araw na ito, choosing people talagang bansang Israel. Bukod dito ay nagalit sa akin ang Panginoon dahil sa inyo at sumumpa na ako'y hindi tatawid sa Jordan at hindi ako papasos sa mabuting lupain niya. Napakasakit ng damdamin ni Moises. Nagalit sa kanya ang Panginoon. Hindi na raw siya makatawid sa Jordan. Hindi pa raw siya makatuntong sa lupang pangako. Kundi ako'y narapat mamatay sa lupain ito. Ako'y hindi narapat tumawid sa Jordan. Ngunit kayo'y tatawid at inyong maarihin ang mabuting lupain iyon. Mag-ingat na kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon ng Diyos na kanyang ipinagtibay sa inyo at kayo'y gumawa ng larawang inanyuan, nakahawig ng anumang bagay na ipinagbabawal sa inyo ng Panginoong Diyos. Sapagat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy, namumugnaw, mapanilibubuhay Diyos nga. Yan. Ang Diyos inahalin tulad din sa, isang apoy na mamumugnaw. Yan. Tandaan nyo yan. Marami ang paghalintulad sa Diyos. Yan. Isa dito ay apoy na mamumugnaw. Yan. Pagka ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang iyong mga anak, ay nagluwat kayo ng malaon sa lupain iyon. Kayo ay sa larawang ninyo na nakahawig ng anumang bagay at gumawa kayo ng masama sa pangitay ng Panginoon mong Diyos upang mungkahin ninyo siya sa kagalitan. At aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksilaban sa inyo sa araw na ito. Kayo'y malilipol sa madali na walang pagsala sa lupain ng inyong tinutungo ng pagdaanan sa Jordan upang ariin ninyo. Mapapatagal doon ang inyong mga araw, ngunit kayo lubos na malilipol. Bira. Alam ng Diyos ang mangyayari. At pangangalatin kayo ng Panginoon sa mga bayan at kayo malalabing kaunti sa bilang sa gitna ng mga bansa. Yan, ito yung mangyayari after Deuteronomio, Josue. Yan, maraming historical yan. Ito mangyayari yun sa sunod na talata natin babasahin. Sa sunod na mga sulat. Ngunit mula roon ay inyong hanapin ang Panginoon mong Diyos at inyong masusumpungan kung inyong hanapin siya sa buong puso at ng buong mong kaluluwa. Sa madaling salita, talikod, balik, ganyan ang ugali ng mga Hudyo. Pag naipit sila, nanlupig sila, yan, balik na naman sila. Yan, sa tipan. Pagka ikaw ay nasa kapighatian at ang lahat ng mga bagay na ito'y dumating sa iyo sa mga huling araw, ay pagbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at inyong dinigin ang kanilang tinig. Tingnan mo, hanggang sa huling araw daw. Talagang nagpapahiwatig talaga. Bagamat, biro mo almost 2,000 years sa Israel, walang bayan. Wasak na wasak sila. Pero binuo sila ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay mawaing Diyos, hindi ka niya pababayaan na nilipulin ka niya, ni kalilimutan ang tipan na inyong mga magulang sa kanyang isinumpa sa kanila. Ang bihira, yung sumpaan talaga ng Diyos kay Abraham. Pagmat maraming pagkakataong tumalikod ang mga Hudyo, hindi pa rin kinalimutan ng Diyos ang sumpaan nila ni Abraham. Sapagkat ipagtatanong mo nga sa mga araw na nagdaan, na nunguna sa inyo, mula ng araw na lalangin ng Diyos ang tao sa ibabaw ng lupa, at mula sa ibang hangganan ng langit hanggang sa kabila, kung magkaroon ng gaya ng dakilang bagay nito, umay narinig na gaya nito. Narinig ba kaya kailanman ng mga tao ang tinig ng Diyos na nagsalita sa gitna ng apoy gaya ng narinig mo? Na nakubuhay, swerte nila noon, mismo tinig ng Diyos narinig nila. Tayo ngayon, hindi natin narinig. Pero ang boses ng mga pastor, yan ang boses ng Panginoon through Holy Spirit. Yan.
Narinig ba kaya kailanman ng mga tao ang tinig ng Diyos na nagsalita sa gitna ng apoy gaya ng religmos at nabuhay? O may Diyos kaya na nagsikap na yumaon at sumakop ng ilang bansa sa gitna ng ibang bansa sa pamamagitan ng mga tukso ng mga tanda at mga kababalaghan at ng pagbabaka at ng mga pangyarihang kamay at ng unat na bisig at ng mga malalaking kakilabutan ayon sa lahat ng ginawa ng Panginoon mong Diyos sa inyo sa Ehipto. Sarap ng inyong mga mata. Sa iyo'y ipapakita ito upang iyong makikilala ng Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Wala nang ibang Diyos maliban sa Diyos na sinasamba ng Israel. Mula sa langit ay ipinarinig niya sa iyo ang kanyang tinig upang kanyang turuan ka, at sa ibabaw ng lupa ay kanyang ipinakita sa inyo ang kanyang dakilang apoy, at inyong narinig ang kanyang mga salita sa gitna ng apoy. Sapagkat kanyang iniibig ang inyong mga magulang, kaya't kanyang pinili ang kanyang binhi pagkatapos niya, at inilabas kaniya sa ito ng kanyang pagharap ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang palayasin sa harap mo ang mga bansang lalong malalaki at lalong makapangyarihan kaysa iyo. Tingnan mo, ito palalayasin nila. Ilang bansa na yung natalo nila. Wala pa kay Joshua dyan, ha? Wala pa kay Joshua. Kay Joshua 31 o 32. Hindi ko matandaan. Ilang bansa na nasakop nila. Verse 39, talastasin mo nga sa araw na ito ay isa puso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas ng langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. At iyong iningatan ng kanyang mga palatuntunan at ng kanyang mga utos na kanyang iniutos sa iyo sa araw na ito upang ikabuti mo at ang inyong mga anak pagkamatay mo, at upang iyong mapapalawan ng inyong mga araw sa ibabaw ng lupaing yaon na ibinigay sa inyo magpakailanman ng Panginoong Diyos. Talagang sa kanila ang mga bansang yaon. Sabi mo, sa inyo magpakailanman. Yan. Paano mababali yan? Ayan. Yan. Verse 41.